Hi guys, ang video na to ay para naman kay Michael Mendoza tungkol sa advanced edge pairing sa 5x5x5. So more of sa edges yung i-discuss ko. Kung gusto nyo ng video doon sa centers, para sa cases sa centers, may ginawa akong video para kay Christian Luigi, walkthrough solve ng 5x5. So panoorin nyo na lang yun doon sa channel ko. Okay, so reduction ang ginagawa ko pag reduction, two opposing centers muna. So may dalawang way para gawin yung centers. Una, yung kapag may nakita kang dalawa, pwede kang maghanap ng dalawa pa ulit kagaya nito, and then pagsamahin mo sila para makabuo ng square. Tapos hanap ka uli ng dalawa pa or gumawa ka, and then pagsamahin mo sila para meron ka ng parang dalawang lines. Tapos ang last, i-pair mo na lang yung isa, gawa ka uli ng line, tapos ipasok mo para matapos na siya. Yung isang way naman ay yung paggawa muna ng parang straight na line. So alisin ko muna to. Ayan, yung ganito muna, and then mag-pair ka uli ng tatlo, tapos pasok mo siya, tapos finally i-pair mo yung last, tapos ipasok mo rin. So after nun, ipasok mo sa kaliwa tsaka kanan yung dalawang opposing centers na yun, and then mag-proceed ka na sa pagtapos dun sa iba, sa M-slice naman. So pwedeng opposing centers din or simultaneous pag ganon, or kung saan mo prefer. So yung unang way, di ba, gawa muna ng square, tapos yan, tapos i-pair yung last, yan, and then kung saan marami doon. So ang napili ko ay red, yan, tapos last na red, and then yellow na lang. Oh, ba yan? Wait, ito pala. Tapos, so pag ganito, madali na lang to. So edge pairing na tayo. Sa edge pairing naman, bubuo tayo ng tinatawag na tredge, or yung isang pair ng mga edge pieces kagaya nito. Ganyan yung itsura niya. And then ang gagawin natin, gagawa tayo ng apat sa taas at apat sa baba. Ngayon pag nakagawa ka na, lagay mo lang siya sa taas, tapos gumawa ka ulit. So pag may nahanap ka ng dalawa, pwede mo na silang i-pair, tapos hanapin mo yung isa pa. Ngayon kung nasa baba siya, ang ginagawa ko Z2, yan, tapos pair sila, tapos maghanap ulit kagaya nito. So magandang case to. pwede natin tong magamit mamaya, itong case na to. Pagka ganyan sila, ito baliktad, di ba? Pagsamahin mo sila nung isa, and then gamitin mo yung flipping algorithm, RURIF RIFIR. So maraming gamit yung algorithm na yan. Then hanap ulit. So lagay mo siya. Nakita ko yung green kanina, nasa baba yung dalawa, yung isa, tapos nandun yung isa. So pair ko muna sila, and then Z2, tapos i-pair, tapos hanap ulit, orange naman, tapos yung isa nandun. So nasa baba silang pareho, kaya i-flip ko ulit to, RURIF RIFIR, pair. So lagay ulit, ito, nahanap ko dalawa pa lang. So pair ko na yan, tapos hanapin yung kasama nila. Ito yan, nasa baba, kaya Z2 ulit, ibaba, i-pair, tapos ilagay naman sa taas, tapos yung case kanina, pagsamahin, i-flip, i-pair, tapos ilagay sa taas. Ngayon, kompleto na dito, apat na.
So Z2 na yan. And then ito, pag ganito nakita mo, kailangan nasa taas sila pareho. I-flip mo lang yung isa, pwedeng ito, pwedeng ito. RURIF, RIFIR, repair, tapos pwesto na sa taas. Ngayon pag kompleto na apat dito, balik mo na yung centers. So ganito lang ang kailangan mong gawin. Ito magandang case to eh. Pero wag muna yan, ito na lang muna. Teka, ano bang maganda? So kapag walang tatlo ang ginagawa ko, pinagsasama ko yung dalawa, regardless kung baliktad or tama. Pinagsasama ko sila, and then flipping algorithm, RURIF, RIFIR, tas balik. Tapos pag nakita mo to, pareho lang siya dun sa case kanina. Ito tsaka to, wait lang lagay ko na lang siya dito para mas madaling intindihin. Yan, pag ganyan, ganun din kagaya nung sa kanina. Pagsamahin, tapos yung dalawa na nagsama, i-flip mo, RURIF, RIFIR, balik. Tapos may ipapakita lang akong isa. Kapag halimbawang ganito, wait lang ayusin ko lang. Ayan, pag ganito naman, kung mapapansin mo, dalawang tama, tapos andito yung isa. So kapag ganyan, ang kailangan mo lang gawin pagtapatin sila, nasa baba to, nasa baba rin. Tapos yung bakante, ipa-occupy mo dun, itapat mo dun sa isa. Tapos i-flip mo tong nag-iisa para ma-occupy niya yung space na yon, and then ibalik mo na. Tapos ito, maganda tong case na to, kailangan magpalit nito tsaka to. So pag dalawang edge na ganyan ang magpapalit, magganyan ka lang, and then inner R2 U2 R, inner R U2, inner R2 U2, inner R2 U2 R U2 R2. Tapos meron kang parity. So pag parity, pareho lang siya doon sa 4x4. Yan. Tapos parang 3x3 na lang to. So yun lang. Tapos yun na. So yun lang. May isa pa pala pag ganito. Pagka nakakita ka ng dalawang threads na baliktad, tapos baliktad din yung isang threads, pagka lang i-flip, gamitin mo lang yung algo sa BLD na MU, MU2, MIU2 para i-flip sila. So yun lang. Wala naman masyadong doon. Natututunan naman lahat intuitively. So intuitive lang yung approach na ginamit ko. So sana nakatulong, and practice lang. Salamat, bye bye.